Today, mga palangga, tayo ay magluluto ng beef soup. Ito ay very rare lang kapag makakita ako sa supermarket ng ganitong klaseng karne na may kasama siyang isang buto. So, ang tawag dito ay Naudan Keito. Para talaga sa sabaw. Ayan, kasi nga dito sa bahay namin ay ayaw ng may buto. Pero ngayon, ako ay magluluto ng may buto para sa tanghalian. Ayan, hapunan at umagahan pa. Napakalaking karne ng baka. Ayan. Dito sa ganitong klase ng karne, mayroon kang makikitang medyo taba na manilaw-nilaw na nakakapit sa karne. Ayan, shout out sa aking mga palangga dyan, lalong-lalo na sa aking mga members na mga palanggingging. Ayan, at sa mga super chatter natin dyan, maraming salamat sa inyong lahat-lahat syempre at sa ating mga viewers na nanonood sa ating YouTube channel. Thank you very much everyone. Ayan, at ang laki ng karning ito. Kahahasa ko lang ng kutsilyo, kaya napakatalim. Kailangan pong mag-ingat, kaya gumamit ako ng pangsipit. Baka sa sobrang talim ng kutsilyo ko magupit ko ang aking daliri. So, mabuti nang gamitan natin ng pangsipit para iwas aksidente sa napaka talim na kutsilyo. Yan, parang iniisip ko, magtitira ako ng isang bahagi ng laman ng bakang ito. Karning baka. Para sa aking pangsigang later on. Kasi sobrang dami na rin. Ayan, at naka-plaster na siya sa ating kaldero. Ready na yan. Gitna natin ang ating buto, yung bone, na mayroon siyang utak sa loob. Ayan, ang pampasarap ng ating sabaw ngayon. Okay, so nalagyan na natin siya ng tubig para pakuluan na natin ng pakuluan. Maraming paminta kasi maraming benefits din ang paminta sa ating health. Ayan. At itong natira na kapirasong laman ay nahiwa-hiwa na. Ilagay natin sa mini grippy na plastic at mayroon akong liempo na nabili rin kahapon. Yan, 4 na piraso yan. Kasi ako lang naman ang kakain. Hindi naman yun kakain dito kasi may fat. Ayan. So, ang plano ko dito sa liempo ay isisigang ko. Kasi meron akong sampalok mix na nabili sa Asian store. Isisigang ko ito balang araw kapag nasa mood ako na magsigang. Ayan. Kasi para isang bilihan lang sa Prisma, napakalaking supermarket, lahat nandiyan na sa Prisma. Mabibili mo lahat-lahat hanggang sa damit, sapatos, lahat nandiyan na. Bisikleta, appliances, basta lahat-lahat nandiyan na, mga sapatos nandiyan na rin, pagkain, mga candies, mga halaman, mga plato, lahat nandiyan na sa Prisma. So, ang gagawin ko dito mga palangga, i-ready ko nang siya sa mini grippy na plastic, tapos ilalagay ko sa freezer. Parang ang dami nga, no? Pero pwede namang kakainin siguro ni Lalab yung baka, kasi laman naman yun. O, diba, laman naman yan. Tapos sa akin yung liempo. Yan, balang araw pag may time, isisigang ko siya. Makapunta ako sa Asian shop, makabili ng sitaw kung majakpatan na mayroong sitaw. Okay? At na-freezer ko na. At ito naman ay bumili na rin ng malaking salmon
Napakalaking salmon. Ayan. 20 euro and 55 cents ang presyo ng isang kalahating salmon na ito. So, para isang trabaho ko lang sa kusina ay hiwain ko na rin lahat para i-freezer na rin para isang trabaho na lang. Pagkatapos, di ayahay na naman ang Reyna King Angabel sa kanyang upuan at mag-fish dam na naman tayo. Napaka-busy ngayong araw na to. Halos ang tagal kong nakatayo pero hindi naman kami nagtagal sa Prisma. Mabilis lang kasi alam niyo naman, pagkasama itong lalab dito, mahaba na ang 30 minutes sa shopping. Kailangan kung nakuha na yung mga targets, ay go run na. Hindi yan tatagal sa shopping. Pero ako, tatagal ako hanggang 6 na oras. Hanggang isang araw ako sa shopping. Anong mga ginagawa ninyo dyan? Ayan, shout out dyan. Irene Josa Gandara. Ayan, ang laki ng salmon, oh. Ayan, at balang araw gagawin ko kung anong pwedeng, basta ang salmon kasi, kahit anong luto lang naman, napaka-tasty na. Konting asin, paminta lang yan. Prito man, hindi kaya sinigang, pero hindi kasi sila dito mahilig sa sabaw. Prito-prito lang, tapos lagyan ng maraming sibuyas, paminta, at konting asin. Basta salmon, masarap yan. Shoutout si Kuya Cheryl. Ayan, Christian Vlog Official. Baliktad yata. Christian Official Vlog. Ayan. Shoutout Reyna G. Kumusta kayo dyan? And RD Aircon. Shoutout sa inyo, Rosh Pogi. Ayan. Kumusta kayong lahat dyan? Mainit ba dyan? Kailangan yung mag-swimming sa dagat. Ayan na siya. Oh, wow. Ready ko na sa plastic by plastic. Tapos i-freezer ko. Balang araw ay lulutuin natin. At habang naghiwa-hiwa ako, kumukulo na ang ating karning baka na may isang buto. Ayan. Shoutout Alexis Nicole Amarelio. Shoutout din Low Pro Enclosure. Ayan. At ang ating gamit na mga cubes ngayon ay gluten. Kasi hindi na pwede na hindi gluten ang ating pagkain dahil sila love ay yan lang ang pwedeng kainin sa ngayon ay gluten lahat ng foods. Ayan. Shoutout my Lileya. How are you? My darling Clementine. Basel Beroya. Shoutout to you. Kumusta dyan ang iyong trabaho? Mag-iingat ka dyan. Ang daming sibuyas, mga palangga. Kasi ang sibuyas parang gulay dito. Mura lang ang sibuyas dito. Ayan. And of course, shoutout din natin si Rengel, ang katagayan ni Kuya Cheryl at ni Irene Josa sa ating Fish Dam Live. Ayan. Dito na tayo sa Kagulayan. Ayan. Ang tawag dito yan ay pak choy. O, diba? Nabili rin sa Prisma kahapon. At shoutout sa iyo dyan palangga, KCB, Princess B, Geraldine Nucon. Shoutout sa inyong purple eggs. Kumusta na kayo? Bakasyon na ba? Ayan, at i-shoutout din natin syempre ang ating nag-iisang paro-paro. Ayan, butterfly lover. Ayan, Home for Serenity. Kumusta kayo dyan? Palagay ko tulog ka pa ngayon. Kaya wala ka dito sa premiere natin. Ayan, gulay is life, mga palangga. Fresh na fresh ang mga kagulayan dito. Kasi ako ang energy ko ay nanggagaling talaga sa gulay. Magmamaoy ako, mga palanggingging, kapag wala akong gulay sa loob ng isang linggo. Matamlay ang Reyna King Angabel kasi nga Reyna ako ng kagubatan kaya kailangan ko ng gulay, di ba?
Shout out yan, Kids Evan TV. Kumusta ka na? And of course, Jessa. Ayan, Jessa Sarnado, how are you palangging? O, sino pang hindi natin na shout out? And of course, syempre, shout out din natin ang ating mga viewers ngayon dyan, kung sino man kayo. Thank you so much sa inyong lahat-lahat. At i-shout out din natin ang ating mga ka-fishdom. Si Life, ayan, si Life, palaging nandyan sa fishdom. At saka si Sakang, kumusta ka na? How are you? Ayan, at yung iba pa na hindi ko maalaala na yung mga pangalan sa fishdom lang kasi nakikita ko syempre, nakakalimutan ko ang mga pangalan. Ayan. At sa hindi natin na-mention, ay palagay ko hindi na natin nakikita sa ating YouTube channel na bumibisita. Kaya syempre, limot ko na. Pero kapag nandyan kayo, syempre hindi kayo malilimutan. Ayan, si Nanay Annie Penny. Ayan, si Nanay Annie Penny. At siguro busy ang kanyang buhay. Kaya hindi siya nakakasilip sa ating programa. Sana all nagpo-programa, ano? Ang lalaki ng mga kamatis, mga palangga. Ayan. Mahal ang kamatis kasi kamatis ng Finland yan. Pero pag bumili ka ng kamatis ng Holland, tapos kamatis ng Spain, mura-mura. Pero ang binibili ko kamatis ng Finland kasi organic talaga. Ayan ang alugbate. Pinate man yan kung tawagin dito. Yung alugbate na hindi kulay purple ba. Yan. Kahit pa paano may lasa din naman yan. Kompleto na ang ating vegetables at ang ating bulaklak na yellow. Ayan, may luya, sibuyas, pinati, maraming bawang, lemon, perona, patatas yun, paprika, carrots, pak choy, ano pa ba, kamatis, paprika, at ang aking birthday flowers na yellow. Ayan. Itatanim ko ulit yan sa lupa, sa paso, para sa summer mamumulaklak ulit. Ayan. So, ito ang ating mga kagulayan, mga palanggingking. Halos ano na ito, 1 week budget na ito or maybe more. Ang patatas dito, mga palangga, mura. Napakamura ng patatas dito. Kasi yan ang pagkain dito, patatas. Kaya mura siya. Malambot na ang ating karning baka. Yan. Matagal kasi ang pagpapakulo ng karning baka para talagang malambot talaga siya. So, ang aking basihan, kapag natanggal na yung utak doon sa buto, malambot na yan. So, habang kumukulo ang ating sabaw, inayos ko itong mga vegetables natin sa ating box sa fridge. Ayan. So, ganyan ako mag-ayos-ayos ng aking mga kagulayan para fresh pa rin siya kahit ilang araw na sa loob ng fridge. Yung green ay balutan ng tissue paper yung puno para remain siya na kulay green. Diba? So, matagal yan. Ayan, pinasok ko na sa fridge para fresh siya dyan. Fresh na fresh. Yan ang aming fridge. Puno kahit dalawa lang kami dito. Okay? Shout out ulit sa mga viewers at mga members at mga palangga ko dyan. Super chatter. Thank you so much sa inyo lahat. Naka-ready na, nahugasan na, nabalatan na ang ating panglagay sa ating masarap na sabaw. Okay, so halos yung tubig ay pumantay na sa karni, malambot na siya. Tingnan natin kung humiwalay na. Humiwalay na ba? Hindi pa siya humiwalay, hindi pa natanggal na ba? Hindi pa kumakapit. Kumakapit pa. Ibig sabihin, ilagay na natin yung carrots. Kasi yung carrots, mas matigas siya kaysa sa patatas. Kasi yung patatas, mga palangga, ay humiwalay na.
Kailangan na nating higupin yan. Mainit, mapapaso ang dila natin mga palangging-ging. Ginoo, o malambot na ang carrots. Ayan, ang ating patatas mga palangga ay para talaga sa sabaw. Ano yan? Tawagin dito ay quintia perona. Para sa sabaw talaga. Kasi napakaraming klase ng patatas. May patatas para sa pag-bake, ng kung gusto mo nga nung i-bake. May patatas na para sa gagawa ka ng matamis na pagkain. At itong patatas na ito ay para talaga sa sabaw. Kaya ano siya, yung lumalapot yung sabaw. Tapos ang patatas na ito ay kung gusto mong yung anong tawag dito, yung morska sa Finnish. Kung gusto mong i-smash diyan sa sabaw, lalong lalapot. Ayan, kaya kasi nadudurog siya ang patatas na ito. So yan ay para sa sabaw. Lagay na natin ang ating pak choy. Yan, ang aking paboritong gulay. Ito, tinatanim ko to sa Semirara noong nung high school ako. Madali lang buhayin nitong gulay na to eh. Ayan, palalambutin lang natin. Yung isa, natira kasi sobrang dami naman. Ayan, malapit-lapit na tayong kumain mga palangga. Shoutout ulit sa inyo lahat-lahat dyan. At para sa akin ngayon ay noodles ang aking gagamitin. Para sa akin ha, kasi kay Lalab hindi yan siya pwedeng kumain na ng noodles. Kailangan lahat yung kakainin niya mga gluten lahat. So ihiwalay ko ang plato ko or ihiwalay ko yung aking pagkain na hindi pwedeng malagyan kahit konting noodle yung para sa kanya. So ayan, wow, ang bango mga palangging-ging. Sobrang bango talaga. Pang isang batalyon na naman na pagkain. Puno na naman ang kaldero. Ayan. Hindi ko na nga nilahat yung beef kasi sobrang dami talaga. Yan, tikman na natin kung tama na yung 2 cubes. Yung nilagay kong cubes ay beef cube at saka vegetable cube. Lagyan natin ng paminta para mas lalong medyo may pitik-pitik yung kanyang anghang. And of course, ang aking paboritong white ground pepper. Ayan, pampasarap talaga yan. Lalo na kapag sa noodles at kapag sa sabaw or sa porridge. Sobrang sarap yung white ground pepper. Ayan, natutunan ko yan sa Singapore before nung nandoon ako. Ang sarap. Ayan. So, magsisetting na tayo mga palangging-ging ng ating sabaw ngayon para tayo ay makakain na. O, yung noodles ko ay ready na yan kasi nagpakulo ako ng tubig tapos niluto natin sa pinakulong tubig. Ayan. Tapos, kay Lalab mamaya, ang kakainin niya lang dyan, karne, carrots, patatas at saka gulay. Sa akin naman, nilagyan ko ng noodle para mas heavy ang aking pagkain. May kanin naman, pero palagi na lang kanin. Kahapon nagkanin rin, so kailangan alternate sa isang linggo, isang beses lang magkanin. O di kaya 2 beses lang kumain ng kanin. Ayan na ang utak mula sa nag-iisang buto. Ayan. At dahil wala akong onion leaves, lagyan natin ng green slices na maliliit na paprika para may konting arty-arty ba. Hindi nabili yung yung parsley ko o di kaya yung onion leaves na limutan. Okay, so setting na tayo mga palangging-ging at ang aking tinapay. May masarap yan na smoked cheese. And of course, ang ating orange juice. Ayan, ang bango. Ang bango ng ating sabaw, mga palangging-ging. Nakakagutom na. Kayo dyan? O, ayan. Ready na ang lahat. Pila-pila na ang mga palangga. O, di po, ang sarap parang
lapas bachoy. O, diba? Lapas bachoy. Ang bango. Kulang lang ito mais. Wala kasing mais na na fresh sa pa yun? June, July, August. Mga katapusan pa ng July siguro magkakaroon na ng mais sa farm. Ayan ang ating orange juice. Panghimagas natin grapes at saka mansanas. Ang ating tinapay na may smoked cheese. Super delicious. At syempre, matitikman na natin ang ating masarap. Bumulaga pang aking birthday flowers na kulay dilaw. O diba kasi Easter na, later on kaya dilaw ang ating bulaklak. Itatanim ko sa paso yun para dumami. Ayan no, ang lambot. Ang lambot ng karni, mga palangga. Ayan, ihalo muna natin ng konti ang ating noodles. Ayan, para mag-absorb ang sarap ng ating sabaw. Ayan, sa patatas mahina akong kumain sa patatas Siyempre hindi ko kasi yan main food. Pero dito yan ang main food nila, patatas, kaya mura. Ang lambot, nakita nyo palang kaya subo na. At ibaon muna natin sa sabaw para hindi siya mag-dry. Ayun, ang carrots napakalambot at ang tamis. At ang pak choy, my favorite. Kung hindi lang ako humahawak sa camera, nakasubo na ako pero mainit. Mainit ang sabaw mga palangga, mahirap mapaso ang ating dila. Hindi na tayo makakadila-dila. Tingnan ninyo, ang utak ang ating uunahin habang wala pang tao dito at walang nakakakita sa akin na sinusubo ko yan at walang mag-discourage sa akin na kinakain mo pala yung utak sa buto. So, kainin ko na kaagad dahil wala pang tao dito. Ang laki. O, diba mga palaga? O, kinagat ko na ang lambot ng karni. Tagal ba naman halos mahigit 2 oras na nagpapakulo ako. Okay mga palangging, let's eat now. And bon appetit sa ating lahat na mga kumakain ngayong oras na to at sa mga ibang oras pa rin. Thank you so much members, super chatter, viewers and subscribers sa inyong lahat-lahat sa panonood. Don't forget to like. Thank you and see you again next time. God bless. Bye-bye.